Love Serye TV. Billionaire's Playful Engagement. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Hi, nakangiting bati ni JM na tumayo sabay abot ng bulaklak sa kanya. Thank you, napadalaw ka. Aniya, naupo siya kaharap nito. Nadali nga lamang yung pagdalaw ko sa'yo dahil dumating yung mama at tiyuhin ko. Kaya kinailangan kong lumawas ng Maynila upang sunduin sila. Sabi nito, dadalawin mo talaga ako? Hindi makapaniwalang tanong niya. Masama ba kung dadalawin kita? Tanong nito na muling naupo. Diyos ko po, ito na nga yata ang katuparan ng mga pangarap ko. Hindi naman. Alam kong masyado kang abala para pagkaabalahan mo pa ako eh. Aniya, hindi ka abala para sa akin isa. Nakangiting sabi nito. Pigil na pigil ni Isang tumili. Kilig na kilig siya. Hindi ba magagalit si Laika sa akin? Birong tanong niya. Sandaling tumahimik si JM bago nakangiting umiling. Hindi ba't ikakasal na kayo? Ang tanong na iyon ay nagdudulot ng sakit sa kanya. Una ay dahil ayaw niya talaga si Laika para sa kanyang idolo. Ang pangalawang dahilan ay unti-unti ay nagkakaroon na siya ng espesyal na pagtatangi para rito. I am having second thoughts about our wedding. Derechahang sagot nito. Bakit naman? She's okay when she's still my partner on screen. Pero mula na maging nobya ko siya at niyayang pakasal, things were very different. Sagot nito. Tanging sambit niya. Anyway, huwag na nga natin pag-usapan yan. Kwento ka na lamang ng tungkol sa'yo. Like, kung paano mo ma-meet si Manang? Pag-iba nito ng usapan. Ang gabing iyon ang isa sa pinakamasayang gabi na nangyari kay Isa. Matagal sila nagkwentuhan ng kanyang idolo. Kung hindi pa nga sumingit ang kanyang tiyahin na masyado nang gumagabi ang kwentuhan nila, ay hindi pa magpapaalam si JM. Ilang beses nang naulit ang pagdalaw ni JM sa bahay nila Isa. Kuminsan ay sa bahay lamang sila, o di kaya ay sa villa. Niyaya na rin siya ng binata na mamasyal sa Tagaytay, Batangas at Subic. They were both enjoying each other's company. Parang sarili nila ang mundo kapag magkasama sila. Salamat ha, ani Isa kay JM. Nasa overlooking ng Antipolo sila noon. Thank you for what? Tanong nito. He was looking the cities. For granting my wish. Nakangiting sagot niya. Nilingon siya nito. Isa smile then. Alam mo naman at naikwento ko na sa'yo kung gaano kita kaidolo. At every night, hinihiling ko na sana makita kita sa personal. Pero higit pa roon yung nangyari. Kaya maraming salamat. Nakangiting lumapit si JM sa kanya. Pumesto ito sa likuran niya. Napapapitlag pa siya na yakapin siya nito. Relax, I just want to hold you like this. Bolong ni JM sa puno ng tenga niya. Napapikit na lamang siya. Sandaling ninamnam ang sandali. At pagkakataong iyon, kung panaginip lamang ang lahat ng nagaganap sa kanya, sa pagitan nila ni JM may parang ayaw niya ng magising pa. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Anito, bakit naman? She couldn't help but stuttered. Paano naman ay magkadikit na ang katawan nila, plus naaamoy niya ang mainit na hininga nito. Nagdadala iyon ng kakaibang sensasyon sa kanya. I am happy kapag kasama kita, he answered. Isa just smiled. Ganoon din naman yung nararamdaman niya. Walang pagsidlan ang sayang umaapaw sa dibdib niya. I like you, JM. I like you. JM also whispered. Ha? Marahan siyang iniharap ng binata paharap dito. He was looking at her intently. Hindi niya kayang salubungin ng mga titig nito, kaya nagbaba siya ng tingin. Pero hinawakan nito ang kanyang baba. Look at me. Mahinang utos nito sa kanya. And she did. I know this is unfair to you. Nahihirapan sabi nito. We both know that I am getting married soon. Nanatiling nakatingin lamang si Isa kay JM. Unable to say any word. I like you so much, Isa. At alam kong alam mo yon. Pahayag ni JM na hinawakan ng kamay niya. Umiling siya. What? Don't tell me hindi mo naiisip na may espesyal ako nararamdaman para sa'yo. Manghan tanong ni JM. Of course, naiisip niya na yon. Ayaw lamang niya mag-expect dahil baka masaktan lamang siya. At matagal na rin niyang inamin sa sarili na hindi lamang simpleng paghanga sa isang idolo ang kanyang nararamdaman para rito. She already admitted to herself that she loved him. Kaya nga lahat ng mga sandaling kasama niya ito
ay itinatanim niya sa isipan niya. Alam niyang imposibleng matugunan ang feelings niya para rito dahil may nobya na nga ito at ikakasal na. Kaya tama na sa kanya kahit hanggang pagiging magkaibigan lamang sila ng binata. Kaya naman hindi niya inaasahan ang mga sinabi sa kanya ngayon ito. Naisip ko na yun pero I like you. There's something between us na hindi ko naramdaman kahit na kaninong babae o kahit pa sa mapapangasawa ko. Alam mo bang madaming gabi mo akong hindi pinatulog dahil sa kakaisip ko sa'yo? Pag-amin nito, ulagat siya. That is true, Isa. Anang binata na hinalikan ng kanyang mga kamay. Gustong malunod ni Isa sa kasiyahang nararamdaman, pero agad din iyong nawala ng may maalala. Hindi tayo maaaring tumawid sa pagiging magkaibigan, JM. Mahinang usal ng dalaga. But why? He frowned. Ikakasal ka na. Pero hindi ko na siya mahal. Shall I say I didn't really love her? Ikaw yung gusto ko. JM. Alright. Ani JM na nagpakawala ng buntong hininga. He cupped her face with his hands. I will talk to Laika. I will be honest with her once and for all. After that, I'm gonna court you. Is that okay with you? Pero, shh. Pinigilan ni JM ang sasabihin niya sa pamamagitan ng mga labi nito. Everything will be alright. I promise you. Aayusin ko yung problema ko kay Laika, okay? Then, he showered her tiny kisses on her face, on her lips. Do you love me? Tanong nito nang iwan nila ang mga labi. Sinalubong niya ang mga mata nito. I do love you. I do. Pag-amin niya. Her eyes were misty. Niyakap siya nito ng mahigpit. May kung ilang sandali sila sa ganoong ayos. May namamagitan ba sa inyo ni JM ha, Isa? Minsan ay seryosong tanong ng kanyang tiyahin sa kanya. Mula sa pagtitiklop ng mga damit ay napahinto sandali siya sa ginagawa. Marahil ay nagtataka na ang tiyahin kung bakit panay ang dalaw sa kanya ni JM. Napapadalas rin ang paglabas-labas nilang dalawa. Samantalang malapit na itong ikasal. Ansyang naman, wala ho, pagsisinungaling niya. Sa Antipolo ay nagkaroon sila ng usapan ni JM na sa oras na makipagkalas na ito kay Laika ay opisyal siya nitong ipapakilala bilang nobya nito. Pero pansamantala ay ililihim muna ang kanilang relasyon. Ako'y nagtatanong lamang. Nagtataka nga ako sa JM na yan kung bakit panay ang dalaw sa'yo rito sa bahay. Abay daig pang umaakyat ng ligaw. Hindi ba't may nobya na yan sa Maynila at nalalapit ng ikasal? Chang, buntong hininga na sabi ni Isa. Muling itinuloy ang ginagawang pagliligpit ng mga damit. Nakikipagkaibigan lamang po yung tao. Wala naman pong masama roon. Mabuti naman kung ganon. Ako'y concern lamang sa'yo. Abay ayoko masaktan ka kung sakasakaling may ibang ibig sabihin ang pakikipaglapit sa'yo ni JM. Ayoko maulit sa'yo ang nangyari nun sa inay mo. Tila nadulas lamang ang tiyahin sa tinura nito. Nakita niya pa ang ginawa nitong pagkagat sa mga labi nito. Natigilan si Isa. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa bagay na iyon na may kinalaman sa kanyang ina. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Isa. Ha? Wala naman akong sinabi. Tanggi nito. Ang sabi ninyo ayaw ninyong maulit sa akin yung nangyari kay inay. Anong ibig ninyong sabihin? Kilala ba ninyo yung itay ko? Hindi ko alam kung sino yung itay mo. Mahinang sagot ng tiyahin. Masyadong malihim ang iyong inay. Kung kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon na maipakilala siya sa akin o kahit na sa mga magulang namin. Pero Chang, pagkatapos mong itiklop ang mga damit ay maghain ka na. Papasok muna ako sa kwarto. Tawagin mo na lamang ako mamaya. Iyon lamang at nagmamadaling tinalikuran siya ng kanyang tiyahin. Malalim siyang napabuntong hininga. Akala pa naman niya ay makakakuha na siya ng impormasyon tungkol sa kanyang ama. Kahit naman may galit siya sa ama, ay hindi niya maipapakita pa ang gusto niya rin naman makilala ang ama nito. Saan ka galing? Tanong ni Manang Meli na kadarating lamang na si JM. Natawa si JM. Tumatanda na yata talaga ito. Nakaligtaan nitong nagpaalam siya ritong ipapasyal niya si Iza. Ipinasyal ko po si Isa, Manang. Nakangiting sagot niya. Nanatiling seryoso ang mukha ni Manang Meli. May problema ho ba? Nagtatakang tanong niya. Noon lamang niya nakitang ganoon kaseryoso ang mukha nito. Naliligaw ka ba kay Isa? Natawa siya. Mabait si Isa, masarap kasama.
Nakangiting sagot niya. Mabait talaga yung batang yon, kaya huwag na huwag mong paglalaroan ng damdamin niya, JM. Sabi nito na hindi pa rin ngumingiti. Manang talaga, aniya na inakbayan ito. Sabay silang pumasok sa kabahayan. Wala akong balak na gawin yun kay Isa. She's a nice person. Nakangiting sabi niya. Mabuti naman. Nagugutom ka na ba? Kapag kwan ay tanong ni Manang Melly. Busog pa ho ako, Manang. Aakyat muna ho ako sa kwarto ko. Paalam niya. Tumawag si Laika. Hinahanap ka. Pahabol na sabi nito. Thanks, Manang. I will call her. Iyon lamang at tuluyan na siyang umakyat. My God, JM. I was calling you. Bakit hindi mo sinasagot yung mga tawag ko? Bungad ni Laika ng tawagan niya ito. Look, I was busy. Mahinang paliwanag niya. Busy in what? Luluwas ako bukas. I need to talk to you. Aniya, mabuti naman. It seems that you're not excited to our upcoming wedding. Tungkol nga sa kasal yung pag-uusapan natin. Okay then, that's good. By the way, I have to say bye for now. May big party akong in-organize before our wedding. Bago pa makapagsalita si JM ay naibaba na ng nobya ang telepono. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Natitiyak niyang masasaktan si Laika. Pero mas pareho lamang silang masasaktan kung hindi siya magiging tapat rito at sa kanyang nararamdaman. You what? Galit na tanong ni Laika. Tulad na napag-usapan nila kahapon ay lumuwas nga siya ng Maynila upang kausapin ito. I'm sorry, Laika, but I want to call off the wedding. Humihingi ng pangunawa ang tinig niya. Why? Did I do something wrong, honey? Tanong nito na yumaka pa sa kanya. No, you are perfectly alright, but wala naman palang problema. Bakit kailangan i-cancel ang kasal? Naguguluhan tanong ni Laika. Hindi niya malaman na sasabihin. Paano niya na ba sasabihin rito na hindi niya gusto magpakasal dahil may iba siyang nagugustuhan? Alright, honey. We can move our wedding date. Let's say next year. Early next year. Laika, you're just being nervous, honey. Anito na kinintalan siya ng halik sa labi. I will call the wedding coordinator first thing tomorrow morning. I will tell her that they are moving the date of our wedding. Listen to me, Laika. Mariing sabi ni JM na kumala sa pagkakayakap nito. Naniningkit ang mga mata nito. Akala mo ba hindi ko alam ang kalokohang ginagawa mo kapag umuwi ka sa villa nyo? I followed you a week after mag-walk out while planning the wedding details. I saw you, JM, with this province girl. Nang uuyam na sabi ni Laika. I wanted to slap your face dahil niloloko mo ako. Pero naisip ko na isa lamang siya sa mga flings mo habang hindi pa tayo tuluyan na ikakasal. Kaya tumahimik ako. Alam mo bang inis na inis ako kapag napapadalas yung pag-uwi mo doon? Nangangalaiting wika ni Laika. Pero lahat yun tiniis ko dahil mahal kita. She added. Hindi ko gustong saktan ka. Mahinang usal niya. Pero mas masasaktan kita kung itutuloy natin yung relasyon natin. Laika laughed, bago unti-unting tumigas yung anyo. Hindi ako makakapayag na hindi matuloy ang kasal. Isipin mo ang kahihiyang aabutin ko. Natin pareho. Hindi yun mahalaga sa akin, Laika. I'm just being honest with my feelings. Kung itutuloy natin yung kasal, hindi ba't para na rin kitang niloko? Hindi ito nakakibo. Laika, wika niya. Just give this relationship one more time, please. Pagsusumamo nito sa kanya. Laika, alright, let's cancel the wedding. But don't close your door to us. Let's start again. Hanggang sa mararamdaman mo na uli na mahal mo ako. Please. Laika was pleading. Natutop si JM ang kanyang noo. Hindi niya alam kung paano magre-react sa gusto nitong mangyari. Please. Naguguluhang pagsusumamo nito. I love you, JM. I don't wanna lose you. I love you too, Laika. He replied, but as a friend. I realize that now. He added. Kanina pa hindi mapakali si Isa. Kanina pa siya nagte-text kay JM gamit yung cellphone na binigay nito upang magkaroon sila ng communication kapag lumuluwas ito ng Maynila. Pero wala pang reply mula rito. Hindi niya maintindihan kung bakit gayon na lamang ang kaba sa kanyang dibdib. Kinabukasan ni maaga siyang pumunta sa villa. Makikibalita siya kay Manang Melly kung ano ang nangyari kay JM. 3 linggo na silang hindi nagkikita. Kahit na text o tawag ay wala rin. Nag-aalala na siya. Magandang umaga po, Manang. Bati niya kay Manang Melly na nagwawali sa bakuran ng villa. Aga mo yata. Anito na lumapit sa gate at pinagbuksan siya.
Nagluto po kasi ako ng bagoong, kaya pinagdala ko kayo. Sagot niya na itinaas pa ang paper bag na hawak na naglalaman ng isang garapong bagoong na alamang. Nako, maraming salamat. Tiyak na mapaparami na naman yung kain ko mamaya. Nakangiting palatak nito na iniabot ang paper bag. Lola? Ani Isa bago tumikhim. Ano yon, Isa? May itatanong lamang po sana ako. Pinagsalikop niya ang kanyang dalawang kamay. Habit niya iyon kapag sobrang natetensyon siya. Napailing ang matanda. Muli siyang tumikhim. Si JM ba? Diretsahang tanong ni Lola Melly. Nahihiya siyang tumango. Napabuntong hininga ito. Hindi na nagagawi ang alaga kong yun dito. Malamang ay abala sa pagpaplano ng kasal. Parang may bikig na humarang sa kanyang lalamunan. Hindi ho ba't makikipagkalas na siya kay Laika? Naibiglang tanong niya. She shouldn't have said that. Tanging sila lamang dalawa ni JM ang nakakaalam sa planong pakikipagkalas nito sa nobya nito. Silang dalawa lamang nakakaalam ng mga plano nila oras na hiwalayan nito si Laika. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan tanong ni Manang Melly sa kanya. Wala ho. Kaila niya. Isa, may inililihim ka ba sa akin? Hindi siya nakakibo. Si JM ba nagsasabi sa'yo na makipagkalas na ito kay Laika? Muling tanong ni Manang Melly. Marahan siyang tumango. Kayo ba ay may relasyon ni JM ha, Isa? Pananalakab ng tanong naman ni Manang Melly sa kanya. Hindi agad siya nakasagot. May lihim ba kayong relasyon ng alaga ko? Matigas na tanong ni Manang Melly. Noon lamang siya nagamitan ng ganoong tono nito. Nahihiyang tumango si Isa bago nagyuko ng ulo. Si Manang Melly naman ay napatampal sa sariling noo.